Tunay nga naman na hindi makikita sa panlabas na anyo ang kabuuan ng pagkatao ng isang individual. Kaya naman, dapat huwag agad tayo ng huhusga ng ating kapwa dahil lamang sa itsura nila, dahil lamang sa paraan nila ng pagsasalita o sa paraan nila ng pagsusuot ng kasuotan. Dahil minsan, yung hindi tarok ng ating mga mata, yung hindi tarok ng ating isipan, ay yun pa ang nagpapa-espesyal sa kanila. Baka nga isang araw, magulat ka na lamang dahil ang taong hinuhusgahan mo ay di hamak na mas matino, mas magaling at di hamak na mas talentado pa kumpara sa iyo. At sa huli, ikaw lamang mapaya sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Minsan sa isang malayong lungsod, isang sikat at malaking kumpanya ng mga mamahaling damit ang nangangailangan daw ng 3 babaeng clerk. At ang kanilang paraan ng pagtanggap sa mga aplikante ay kailangang mag-on-the-job training muna sila with pay. At doon nga sila huhusgahan ng may-ari ng kumpanya kung nararapat ba sila sa posisyong kanilang ina-applyan. Ang dalagang bida sa ating istorya ngayon ay nagangalang Chloe. Agad niyang nakita sa Facebook ang ad ng kumpanyang ito. Siyempre, kailangan niya ng trabaho, kailangan niya ng pera para sa kanyang pamilya. Agad siyang naghanda ng requirements niya. Si Chloe ay isang magandang dalaga. Siya ay isang tourism graduate at nanggaling sa pamilyang medyo kakaiba ang pamumuhay. Ang kanyang ina ay dating isang modelo. Nung kapanahon ng 80s pa, medyo matagal na. Modelo siya ng iba't ibang mga produkto tulad ng damit, sapatos, bag, pagkain at ng mga alak. At doon sa trabahong iyon, nakilala ng kanyang ina ang kanyang ama na noon ay isang manager ng isang sikat na brand ng alak. Bunso si Chloe sa 3 magkakapatid at solong babae pa. Kung ano ang kilos at pananamit ng kanyang ina, lahat nakuha niya. Masasabi nga ng kanilang mga kabarangay na liberated na nga si Chloe, kagaya ng kanyang ina noong una, dahil lang sa panlabas na anyo nito. Palibhasa nga ay bata pa lamang si Chloe ay bukas na ang kanyang isipan sa freedom. Kalayaan na maisuot ang lahat ng damit na nais niyang isuot, hindi para i-please ang mga tao sa paligid niya, pero para mapasaya ang kanyang sarili. Pero syempre, hindi mawawala yung mga taong handa siyang husgahan kahit wala naman siyang ginagawang masama. Mabuti na nga lamang at maraming kaibigan si Chloe na palaging sinasabihan yung mga tao nang babastos kay Chloe. Ang sabi nga nila ay huwag huhusgahan ang kaibigan dahil lamang sa panlabas na anyo lamang o dahil sa paraan niya ng pag-iisip, pagsasalita at pagsusuot ng mga damit. Dahil cum laude nagtapos ng tourism itong si Chloe, matalinong babae at sadyang hindi pangkaraniwan. Wala pa itong nagiging kasintahan. Wala pa kahit isa at hindi raw siya easy to get, sabi ng kanyang mga kaibigan. Black belter pa itong si Chloe sa taekwondo. Kaya naman kahit pasabihing medyo maikli ang kanyang shorts, kahit pasabihing laging nakaspageti o nakablouse ang babaeng ito na medyo kita na ang dibdib, walang makapangbastos dito. Wala kahit isa. Speaking of the angel, anak, Chloe, halika nga rito. Halika. Anak, sabihin mo nga sa akin, ilan na nga bang kalalakihan ang nalagasan ng ngipin dahil sa pamabastos sa iyo? Sabihin mo, sabihin mo. Ay nako itay, medyo marami na rin po, siguro lagpas ng 25? Medyo marami na po itay kasi alam niyo naman, nasa malaking syudad po tayo at medyo maraming tao. At akala siguro nila, kaya nilang bastusin ang isang tulad ko. Naku, nagkakamali sila. Wala namang magawa mo ngayon kapag nagkakaharap na. Naku, nangunguna pa silang tumakbo pag nakita ang kamao ko. Akala yata porke ganito ako magdamit, mababastos nila ako. Naku, hindi sila uubra sa akin. Aba, ay hagalpak ng tawa ang kanyang pamilya, ganon din ang mga bisita nito. May paghampas pa nga sa lamesa at sofa itong kanyang ina habang nanonood ng TV, habang nakasuot ng napaka-sexing damit at napaka-ikling short. Ang katwiran nga niya, numero lamang ang edad, pero ang utak at puso niya halos 26 pa lamang. Age is just a number, ika nga. Sabay-sabat naman ng kanyang kuyang bakla. Uy, bunso, alam mo may nambubuli sa akin sa school. Sabi nila I'm very chubby daw at tsaka. Tsaka na ba ako, ha?
Mga isang araw nga tumambay ka doon, samahan mo ko. Ipakita natin sa kanila ang girl power. Help mo ko, ha? Nako, akong bahala sa iyo, ating. Akong bahala sa iyo. Papabayaan ba naman kita, sisters tayo, di ba? Yari sa akin yung mga yan. Akong bahala sa iyo. Sagot naman ni Chloe. At dahil nga si Chloe ang pinag-uusapan natin dito, syempre, tinupad niya ang kanyang pangako sa kanyang kuya. Agad siya nagpunta sa tambayan nila noong kolehiyo pa lamang siya. At nakita niya isang grupo ng mga kabataan, babae at lalaki, ang panay ang kantsaw sa kanyang kuya. Pinapaiyak nila ito sa kahihiyan. Kaya pala naman ng baho-baho dito. Nangangamoy ka na, oy. Oh my God, is that you? Ang tsaka-tsaka mo ng bakla ka, ang taba-taba mo pa. Naku, yung mantika mo, oh, yak. Ano ba yan? Parinig ng mga ito sa kuya ni Chloe, sabay tulak dito. Oh, come on. Ano? Iiyak ka na lang dyan, ha, bakla? Umalis ka na dito. Ano ba, pinapapangit mo yung view namin dito eh. Ha? Alis na. Go! Agad namang dumating si Chloe upang puntahan ng kapatid at sinabing, Hoy! Babaeng tuhod at tinubuan ng mukha, humarap ka dito. What the? Excuse me, are you talking to me now? Sino ka naman, Aber, ha? Sino ka? Kapatid lamang naman ako ng taong binubuli nyo sa may tambayan. What's the matter with this world now? Ha? Ano bang problema nyo? Ano bang problema nyo sa kapatid ko? Palagi nyo sinasabi sa kanya na mataba siya, na maitim siya, na pandak siya, kesyo ganito, kesyo ganyan. You're always telling him the things that he know. Ano ba? Alam niya yun sa sarili niya at mahal niya ang sarili niya kung ano siya at kung paano siya. But you still keep on bullying him. Bakit? Nakaka-alarma na ba ang confidence ng kapatid ko? Huh? Is it affecting you now? Bumababa na ba ang pagtingin niyo sa mga sarili ninyo? Kayo na ba ang nauubusan ng confidence kapag nakikita niyo siya? Hindi? Then if it's not, then why are you doing this to him? Ano ba? Aba, ikaw pala. Ikaw pala yung kapatid ng matabang bakla na yon. Sabihin mo nga sa akin. Since mukha ka namang matalino, sabihin mo sa akin, what makes you think na pakikinggan ko mga sinasabi mo? What makes you think na makikinig ako sa isang pokpok na katulad mo? Ha? Sagot ng isa pang babaeng bully. Inuubos niyo talaga ang pasensya ko eh. Kaya ayoko na salitaan pa eh. Ang sabi ni Chloe. Patakbo naman siyang nilapitan ng babaeng bully at akmang sasampalin sa muka. Kaya nga lang, sadyang napakabilis ni Chloe. Isang tadyak at malakas na sampal sa muka ang kanyang natikman mula kay Chloe. Akalain mo, sumugo din yung mga kalalakihang bully. Pero ang inabot nila, tadyak at suntok lamang mula kay Chloe. At nagtakbuhan sila palayo sa sobrang takot nila kay Chloe. Nanginginig pa ang kanilang mga tuhod. Sige, takbo! Subukan niyong ibuli muli ang kuya ko at manghihiram kayo muli ng mukha sa aso. Kala nyo ha? Sigaw ni Chloe. Palakpakan naman ang halos lahat ng kabarkada ng kanyang kuya sa di kalayuan na halos lahat ay binabae. Ikaw kasi kuya eh, sabi ko naman sa'yo. Nung mag-enroll ako ng karate at saka ng taekwondo, ayaw mong sumama kahit anong pilit ko sa'yo. E di sana ngayon, nagagamit mo to sa tamang paraan at pagkakataon. Ay, ikaw talaga, napakapusong puto mo talaga. Ito na mga kaibigan mo, parating na sila. Oy girls, alis na ako kayo na bahala sa kapatid ko. I have to go, meron pa akong lalakarin eh. Bye-bye! Naglakad na nga si Chloe habang nagkatali ng kanyang buhok na para bang walang nangyari sa ikli ng kanyang short at braless na blouse na hindi man lamang halos nadumihan o nagalaw man lamang. Araw-araw nakababad lamang sa online world itong si Chloe. Social media lalo na sa Facebook at sa mga sites naghahanap siya ng online job at kahit na anong office work na pwede niyang pasukan. Sobra na kasi siyang naiinip dahil mag-iisang taon na nga siyang tambay sa kanila. Nak, hindi ba't sabi ko naman sa'yo, wag mo na masyadong pilitin kung wala kang makitang hiring.
Kung yung gusto mong kumpanya wala pang availability, walang problema yun. Hindi ka naman pabigat sa amin dito. Isa pa, di ba't may nagpapatutor naman sa'yo ng English kapag hapon? Binabayaran ka naman nila linggo-linggo kaya kahit paano nabibili mo ang gusto mo, di ba? Wala namang problema yun, anak. Saad ng nanay ni Chloe. Inay, nahihiya na po ko sa inyo. Kasi sa gantong edad, siguro nung panahong yun, sikat na po kayo. Marami na kayong tagahanga. Malaki na ang kinikita nyo sa trabaho ninyo. Samantalang ako, heto. Nag-tutor ng bata paghapon at minsan tagabugbog ng mga umaaway sa kapatid ko sa school. Hindi naman po sa ayaw ko sa ginagawa ko na pero para saan pa taging cum laude ako, di ba? Hindi ko magagamit yung talino ko sa trabahong ginagawa ko. Yung talento ko. Nay, nauunawaan naman si Chloe ng kanyang pamilya. Kaya naman, kung ano ang kanyang gusto gawin ay pinapayagan na lamang siya. Hinahayaan na lamang siya ng kanyang inay. Hanggang isang gabi, nakita niya ang isang ad online na kung saan mayroon daw isang kumpanya sa Makati ang naghahanap ng staff. Isang sikat na brand ng damit galing ibang bansa ang hawak ng kumpanyang ito. Hiring sila at gustong pasukan ito ni Chloe. Gusto niyang masubukan ang ganitong linya ng trabaho. Sikat na sikat online maging sa mga sikat na mall sa Pilipinas ang mga branded na damit galing sa kumpanyang iyon. Kaya naman, nangangarap si Chloe na sana ay isa na siya sa matanggap sa trabaho ngayon. 3 daw kasi na babae ang kailangan at ang requirements dapat makapasa muna sa OJT or on-the-job training with pay ang mga ito. Oh, anak! Anong nangyari sa kwarto mong ito? Bakit napakakalat naman dito? May problema ba, anak? Wika ng inay ni Chloe nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Ay naku inay, tulungan niyo nga po ako. Kailangan ko po kasi ng damit na formal, yung hindi masyadong sexy. Baka kasi hindi ako matanggap sa trabahong a-applyan ko po kasi kahit clothing company yun, yung a-applyan kong yun, mabuti na po yung safe. At sure, di ba? Kailangan mukhang formal. Kailangan balot na balot kasi yun ang gusto nila, di ba? Anak, walang problema sa paghahanap ng damit. Ang problema, meron ka bang ganun? Ang alam ko, pareho lamang tayo ng taste at style sa damit kaya kung ako nga wala, ikaw pa kaya? Dahil nga problemado na si Chloe, wala na siyang ibang option kundi bumili ng ilang mga formal attire na damit para magamit niya sa kanyang pag-a-apply. Agad siyang nag-asikaso ng resume at ipinasa ito online. At dahil sigurista itong si Chloe, hindi na nga siya naghintay ng email pa. Dumiretso na siya sa building ng kumpanya ngayon. Agad siyang pumila, araw ng Lunes noon, nakita niyang napakaraming babae nakapila doon. Kaedad niya ang mga ito at halos sexy din, katulad niya. Pero ang mga ito, balot na balot kung manamit. Habang si Chloe, simpleng palda at blouse lamang ang suot. Shh! Siguro, lalaki yung boss natin, no? Kasi yung mga chicks na labas-pasok sa opisina niya, sigurado ako mga assistant niya yan, mga sekretarya niya. At siguro, mga girlfriend din niya. Ano ka ba naman, miss? Huwag ka nga maingay. Paano mo nasabi ang mga bagay na yan? Ay, nako. Anong paano ko nasabi? Tingnan mo nga yung mga suot nila. Para silang pang-club ang itsura. Hindi ba't opisina ito at dapat formal attire? Huwag ganun. Kaya sigurado akong hindi sila nagkatrabaho dito. Siguro mga chicks sila ng boss natin. Diba? Mayaman yung may-ari nito eh. Matapos silang mag-exam na napakadali lamang para kay Chloe, pinabalik sila kinabukasan at ngayon, 5 na lamang silang napili. Malakas ang pakiramdam ni Chloe na mapapasama nga siya sa top 5 na ito at isa siya sa makukuha para mag-OJT dahil nakapagtapos siyang cum laude at marami siyang kaalaman. Napakaganda pa ng kanyang credentials. Oh, alam niyo na ang balita, di ba? Sa ating 5, 3 lamang daw ang makakapasok sa trabaho. Kaya naman, good luck na lamang sa inyong lahat pero ako, sigurado akong ako matatanggap dito. Well, ewan ko lang sa inyo pa kung sino pa yung pangalawa at pangatlo. Saad ng isang babaeng medyo matabil ang bibig at medyo makapalang make-up. Ilang araw pa nga ang lumipas, itong si Chloe ay sobrang excited na. Kaya nga lang, hindi na niya pwedeng isuot pang muli ang mga naisuot niya na noon. Dahil siguradong pag-uusapan na naman siya doon sa loob ng opisina, lalo na nang kasama niyang nag-OJT na sobrang matabil ang bibig.
Noong araw na iyon, si Chloe ay napakaagang nagpunta ng opisina. Sarado pa nga ito noon. Ando na si Chloe. Naka-fit naman siyang pants na itim at blouse na medyo fit din. Oh, sis, ang aga mo naman. Kanina ka pa ba dito? Baka magka-award ka niyan, ha? Bati ng malditang kasama niyang mag-OJT at maya-maya pa dumating na ang mga kasamahan niya na halos mukha ng abogado sa kanilang mga suot. Naks, bagong sapatos ha. Bagay na bagay sa iyan sis pero hindi naman sa pinagkatawan ng kita ha. Pero what are you wearing guys? Para kayo magmumol lang ha. Bati ng malditang nag-OJT sa apat pa niyang kasama. Excuse me sis, mind your own business kaya. Uso yun, ha? Hayaan mo na nga kami dito. Akala mo na ang ganda na suot mo. Shh! Napapatawa na nga lamang si Chloe sa gilid at hinahayaan lamang niya ang mga babaeng ito na magsabihan ng kung ano-ano. Sa isipan niya, bahala kayo sa mga buhay ninyo. Basta ako, magsisipag ako dito, gagalingan ko sa trabaho ko para makuha ko ang gusto ko. I don't mind about you guys. Duh. Nang biglang dumating ang babaeng medyo sexy rin at medyo maedad na, siguro nasa 40 o 45 taong gulang na ito. Pero sa hubog ng kanyang katawan, kahit sinong lalaki ay mapapalingon sa kanya. At naganap na nga ang seminar nila at sinabi ang lahat ng kailangan nilang malaman, lahat ng kanilang kailangang gawin. Ang dalawang maldita niyang kasamahan, bulungan ng bulungan at nahahalata na nga ito ng babae sa harapan. Shh! Alam mo ba? Sabi ng babaeng yun, supervisor daw siya? Ew! Manager pa ng HR? Nagbibiro ba siya? Bakit ganun siyang manamit? Para siyang nagmumurang kamyas. Duh! Nakakawalang gana naman to. Huwag ka namang ganyan, huwag ka maingay. Alam mo, kanya-kanyang peg lang yan. Malay mo, ang peg niya for today, itsurang kabit, ganun. Nagkakatinginan na nga lamang itong si Chloe at ang kanyang mga kasamahang mag-OJT. Matapos ang introduction, nalaman ni Chloe na ang pangalan pala ng kanyang dalawang kasamahang mag-OJT na sobrang maldita ay Zoraida at Ai Ai. Sa puntong ito, alam ni Chloe na alam ng kanilang supervisor ngayon na siya ang pinag-uusapan at pinagbubulungan ni Zoraida at Ai Ai. Pero hindi ito nagpapahalata. Umalis itong nakangiti sa kanila at nagsimula na silang magtrabaho. Napakadali lamang ng trabahong ito para kay Chloe. Para nga lamang siya naglalaro. Alam na alam niya na ang kailangang gawin. Filing, checking ng mga inventory at mga stocks. Habang ang dalawa ni Zoraida at Ai Ai, panay ang pasok sa CR para mag-retouch. Natapos ang maghapon nila at umuwing nakangiti si Chloe, ramdam niya at alam niya na malapit niya nang maabot ang kanyang pangarap na trabaho. Halos 15 araw din ang itinagal ng OJT na yon at bawat araw may bayad namang 500 piso araw-araw para sa transportation at marami pang iba. Masayang masaya si Chloe dahil dito. Bakit nga naman hindi? Natututo na nga siya, nakakapagtrabaho pa siya, naiipakita niya ang kanyang kakayahan, kumikita pa siya. Napo na nga ni Chloe na medyo mahina sa numero at matematika ang isa niyang kasamahan, kaya agad niya itong tinulungan. Hey, Miss Chloe, are you out of your mind? Bakit mo siya tinuturuan? Bakit mo siya tinutulungan? Hindi ka ba nag-iisip? Kaya nga tayo nag-training, di ba? Kaya nga tayo nag-aral, di ba? And this is the perfect time for you to show the people how good are you. Sinasayang mo talento mo eh. Ang sabi ni Ai. Miss Chloe, hayaan niyo lang po ako kasi baka mabuli pa po kayo ng dahil sa akin. Wag na po, ayoko po kayong madamay. Kung hindi po para sa akin ang trabahong ito, baka hindi po talaga para sa akin to. Tsaka okay lang kasi fresh graduate lang naman ako eh. Salamat na lang po, ma'am. Saan ni Jezebel? Ano? No! Huwag mong sabihin yan, Jezebel. Wala akong pakialam sa mga sinasabi nila. Ang mahalaga, tuturuan kita para magawa mo ng tama ang kailangan mong gawing trabaho. Huwag mo silang pakinggan. Huwag mo silang unawain. Hayaan mo sila. So what do you want? Ha?
Kapag natanggap ka dito, Jezebel, anong gagawin mo? Forever ka na lamang aasa kay Chloe? O kahit na sino dito, ha? Forever? Oh my God, parang nakakahiya naman ata. Parang hindi naman deserving yan tulad mo. Ang sabi naman ni Zoraida. Tama na nga, Zoraida, shut up! Ang sabi naman ni Chloe. Naramdaman naman ni Zoraida at Ai na medyo palaban pala itong si Chloe, kaya naman tumahimik na lamang sila. At sa halip na magtrabaho, alam mo ba, panay na lamang ang usapan nila. Panay ang puna sa management at lalong-lalo na sa itsura at panlabas na katangian ng kanilang manager na babae sa kumpanyang iyon. Biglang lumabas ang may-ari ng kumpanya na isa palang maedad na lalaki. Lalong lalaki ang mata ng dalawa. Wow! 4M! Matandang mayamang madaling Basta. Yan ang bulong ni Ai at Zoraida. Ibang klase talaga pag mayaman ka. Kahit matanda ka ng lalaki, aaligid-aligid pa rin sa'yo ang magandang babae. Napakaswerte naman ng matandang yan. Bakit naman po kayo ganyan? Kilala niyo po ba ang boss natin? Malay niyo po anak niya mga yan. Huwag po kayo magsalita ng masama tungkol sa boss natin. Ang sabi ni Jessa. Che, huwag mo nga kaming pakialaman. Mag-aral ka dyan kung paano magbilang. Storbo. Pamabara ni Zoraida kay Jezebel. Wala silang kaalam-alam na ang palibot ng lugar nilang iyon ay pinupuno ng mga CCTV at dinig na dinig ng kanilang manager ang kanilang mga usapan. Isang araw, nagulat ang lahat dahil nakatambak na ang kanilang mga trabahong kailangang gawin at tapusin. Nagulat sina Chloe dahil may mga name ang mga ito. Naka-envelope pa. Napakakapal ng mga ito. Ang iba at ang karamihan nasa pangalan ni Zoraida at Ai. At ang para kay Chloe at sa dalawa pa niyang kasamahan ay kakaunti lamang at di hamak na mas madali ang trabahong kailangang gawin kumpara sa mga kailangang gawin ni Zoraida at Ai. Galit na galit, complain ng complain itong sina Zoraida at Ai. Hindi nila malaman kung paano nila tatapusin ang trabaho ngayon sa loob lamang ng isang araw. Napapatawan na nga lamang si Chloe at itong si Jessa alam na ang kailangang gawin sa kanyang trabaho dahil sa tulong nitong si Chloe. Kinabukasan, matinding reklamo ang ginawa ng dalawa ni Ai at Zoraida sa staff ng HR. Kesyo unfair daw ang supervisor nila at may favoritism. Hindi raw patas ang pagtrato sa kanilang lima. For your information, habang kayo po ay nasa OJT, diyan po namin makikita at masusubukan ang inyong galing sa trabaho at ang inyong talento, ang inyong kaalaman. Yan nga po ang paraan namin. Ito ay nagmula pa sa paraan ng aming boss. Ganyan din po ang aming pinagdaanan noon. Ilang taon na nakakalipas. Kaya kung ako sa inyong dalawa, pakitaan niyo po ng galing ang boss natin. Saad ng staff ng HR. Wait. What are you talking about? Boss? Boss natin yung... Oh my goodness. Don't tell me boss natin yung nag-seminar sa amin. Yung mukhang GRO? Huh? Oh my God. Just so you know, ang opisinang ito at ang buong building na ito ay tadtad ng CCTV. Kahit saang sulok, mayroong CCTV. Kaya expect nyo na nakikita kahit naririnig ng ating boss. Kaya kung ako sa inyo, magdadahan-dahan ako ng pagkasalita. Ang sabi naman ni Ai, Naku, CCTV, wala naman ako nakikita. May nakita ka ba? Napulago tayo pag nagkataon, Zoraida. Excuse me? Ai, I'm not doing anything wrong. Lahat ng sinasabi ko at ginagawa ko, tama. Ano ka ba? You don't have to worry. I don't. Hanggang sa dumating na nga ang huling araw ng OJT at feeling ni Chloe, ito na ang tamang panahon para maisuot niya ang pinaka-komportable niyang damit na pwedeng pang trabaho. Nagsuot siya ng isang fit na black pants. Naka-crop top pa nga siya at naka-rubber shoes. At feeling nga niya, komportable na nga siya. Matanggap man o hindi sa trabaho, at least nag-enjoy siya at natuto nga siya. Miss Chloe? Miss Chloe, ikaw nga yan. Bah, hindi ko po kayo nakilala. Ibang-iba po ang aura niyo ngayong araw. Ang sabi naman ni Jessa. Maya pa ay pumasok na ang kanilang supervisor at nagulat si Chloe. Halos same attire sila ng kanilang supervisor. Kaya nga lang ito, naka-white sando lamang at black jacket. Habang naka-black pants at puting rubber shoes.
Lubos ang paghanga ni Chloe sa kanilang supervisor, lalo na sa suot nitong damit. Dahil ang suot niyang damit ay napakamamahalin, hindi basta-basta nabibili sa kung saan. Habang si Zoraida at Ai pinagtatawanan ang kanilang supervisor. Okay girls, you know me. Ako si Miss Anne. I am your supervisor. At I'm very happy to see you guys complete. Wala pa nag-quit kahit isa? That's great. Kamusta mga tulog ninyo? Nakapagpahinga ba ng maayos, ha? Lalo ka na, Miss Zoraida, Miss Ai. Your smiles are really radiant. I like it. Grabing confidence, ha? Gusto ko yan. Okay guys, by the way, bago ko malimutan, bago ko i-announce ang 3 taong napili namin na maging kasama sa regular employees of this company, I want to tell you first and remind you of the inclusions ng proyektong ito. Kapag isa kayo sa napili, sa magiging regular employee for this project, makakakuha kayo ng 40,000 pesos salary every month. Isipin niyo yun, 40,000 pesos, hindi pa kasama ang mga pambayad ng benefits. Pipirma pa ng 2 taong kontrata bilang modelo sa aming brand. And there's more. Be ready, kumapit ka ha? May sasabihin ako at ipapakita sa inyong 5. Ready? Let's go! Nanlaki ang mata ni Zoraida at Ai nang biglang mag-flash sa screen at sa monitor ng opisinang iyon ang lahat ng clips ng CCTV kung saan ipinapakita itong si Zoraida at Ai na pinag-uusapan at sinasabihan ng hindi magandang salita itong si Ma'am Anne nung simula pa lamang ng application nila. Maaalala nga natin na itong si Zoraida at Ai pinag-uusapan itong si Ma'am Anne nung simula pa lamang. May sinasabi pa nga silang baka daw ito ay kabit pa ng matandang may-ari. Hindi lamang iyan, nakita rin sa clip ng CCTV kung paano nga ba ibuli nila itong si Jezebel nung simula dahil hindi ito marunong sa trabaho at ayaw pang tulungan. Hiyang-hiya sa Zoraida at Ai sa nangyayaring ito. Ang hilinga nila sana lunukin na lamang sila ng lupa sa pangyayaring ito. At syempre, ipinakita rin sa CCTV kung paano nga bang ituring nitong si Chloe nang maayos ang kanyang mga kasamahan sa trabaho, lalong-lalo na itong si Jezebel na hindi masyadong marunong. Sa video clip na iyon makikita talaga kung paanong ipakita ni Chloe sa mga tao na mahalaga talaga ang teamwork sa trabaho. Siguro naman this time you will have the idea na kung sino ang 3 taong napili naming sumali at mapasama sa aming grupo, sa aming kumpanya, sa aming regular employee project, di ba? Miss Zoraida, Miss Ai, I love the confidence that you have. Matalino kayong babae pero nakakapanghinayang. Sana kung hindi nyo alam yung mga bagay, nagtatanong kayo sa amin. Sana hindi kayo gumawa ng conclusion agad at pinagsabi nyo pa sa iba. Ha? Lalo ka na, Miss Zoraida. Anak po kami ng may-ari ng kumpanya, hindi po kami kabit. Modelo po kami dito, kaya kami ganito manamit. And also, modern brand po ang aming mga produkto. Mukhang hindi ata kayo nagre-research ha. Namang nag-complain itong si Zoraida at sinabing, "No ma'am, that's very wrong. Unang-una, meron kayong favoritism nung simula pa lamang. Pangalawa, bakit nyo po kami tinatambakan ng mas maraming trabaho nung mga last days? Huh? It's very unfair ma'am. Nung Monday, puro trabaho. Nung Wednesday, puro trabaho. Nung Friday, puro trabaho ulit. What's this? It's very unfair, ma'am." What do you mean? Alin ang unfair? MWF. Monday, Wednesday, Friday, mas marami kayong ginagawa kumpara sa 3 ito. Pero pag Tuesday, Thursday at Saturday, mas marami silang ginagawa kaysa sa inyo. Pero hindi nyo napansin kasi they don't complain. Okay? Complain kasi kayo ng complain. Reklamo ka ng reklamo. You're always whining sa mga bagay na hindi nyo naiintindihan. If you will do teamwork, mas magiging madali ang trabaho. Yan ang sagot nitong si Miss Anne. Okay, siguro naman malinaw na ang lahat, di ba? Miss Zoraida, Miss Ai? I think you can go now. Thank you so much for your time at sana marami kayong natutunan sa amin. Ha? Goodbye. Good luck. Palakpakan naman ang 3 ni na Chloe at nagyakapan pa habang nakatungo ang 2 ni Ai at Zoraida palabas ng opisina.
Okay, Miss Chloe, Miss Jessa, and Miss Sandra, start na kayo bukas, okay? At kayong tatlo, I like your style. I like your attitude, kaya gusto ko galingan nyo sa trabaho. At syempre, bukod sa office works, galingan nyo sa pagiging modelo ninyo. This year, I'm really hoping for the best results, okay? Lalo ka na, Miss Chloe. Good luck sa inyo. Oh my God, maraming salamat po, Panginoon. Ma'am, maraming salamat din po sa opportunity ito. Hayaan niyo po, hindi po namin papabayaan ang trabaho namin ito. Asahan niyo po, hindi po namin kayo bibiguin, ma'am. Hindi po kayo mapapahiya sa aming tatlo. Ang sabi naman ni Chloe. Sa kasalukuyan nga ay sikat na commercial model na si Chloe. Dagdag pa dito, malaking pera na nga ang kanyang naiipon para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Mas gumanda na siya, mas kuminis ang balat at mas sumikat. Habang nakikita niya ang lahat ng kanyang pinaghihirapan sa buhay, naaalala niya ang kanyang nakaraan at nagbibigay ito ng lakas ng loob sa kanya na harapin ang buhay.